kumustahin nga natin yung isa doon sa mga premier gateway ng NCR dito sa may norte, itong North Luzon Expressway. Ayan, yung ating mga toll at mga daanan dyan sa NLEX. Sama natin ang Assistant Vice President for Traffic Operations, NLEX at SCTEX. Itong si Sir Robin Ignacio. Sir Robin, magandang umaga. Welcome sa DZRH. Good morning po at good morning po sa ating mga taga-subaybay ng DZRH. Opo, good sir, yung binabanggit namin kanina, kamusta ang monitoring, sir, ng NLEX doon sa tagsa ng mga pasahero natin? Opo. May mga ina-expect pa ba tayo na higher volume sa mga sunod na araw? Tama po, sir, kasi sa monitoring po natin, as of now, kasi mabilis pa rin po yung daloy ng traffic po natin. Ganun din po nung nagdaang weekend, actually yung Saturday, meron po tayong slow-moving traffic po dito na volume sa pagpasok po ng Balintawak, Karuhatan at Mindanao hanggang may Kawayan area. Pero yun po ay yung normal Saturday volume pa po natin. So hindi pa po natin namomonitor yung talagang pagdagsa ng ating mga kababayan, which is inaasahan po natin na bukas po ng hapon. Tuloy-tuloy po yun hanggang gabi. At maging umpisa po ulit siya ng madaling araw ng Thursday hanggang hapon na po yan ng Thursday. Sir Robin, kailan po ba bubuksan itong mga zipper lane sa NLEX? Opo ma'am, dahil po sa experience natin ng taon-taon na yun nga po dagsa ng ating mga kababayan bumabiyahe, lalong-lalo na po yung panorte during Holy Wednesday po ng hapon hanggang Holy Thursday po ng hapon. So kami po ay agad-agad na ma-implement na po ng counterflow. Bukas po ng hapon, siguro mga alas 2 po ito, ire-ready na po namin yung counterflow mula po dito sa Balintawak. Tuloy-tuloy po hanggang Marilao area. And also yung sa two-lane stretch natin from San Fernando up to Dao. Para mas matulungan po natin luwag o mapabilis yung daloy ng ating mga motorista panorte. Maliban dito, sir, sa mga zipper lane or counterflow at yung kanina, yung report natin kasama sa Edwin Duque, yung mga personnel natin, ano pang mga measures, sir, ang inirede natin para ho sa Semana Santa or at least itong break sa mga sunod ng mga araw? Opo, yun nga po yung ating mga roadworks, wala na po, so open po lahat nating ang ating lanes hanggang Monday po, April 21. At yun po, yung lahat po ng expressways actually na minamanage po ng Metro Pacific Tollways Corporation, kasama na po ang NLEX at saka SCTEX. Kami po ay naglunsad po ulit ng aming Motorist Assistance Program, yung biyaheng arangkada, kung saan nga po mag-implement din po kami ng free towing para sa mga class 1 na magkakaproblema hanggang sa nearest exit. So actually nag-umpisa na po kami noong April 9 at hanggang kahapon po ng 6 a.m. And then itutuloy po ulit yan Holy Wednesday ng 6 a.m. Tuloy-tuloy na po yun hanggang Easter Monday para po mas mapabilis natin yung ating pag-clear ng insidente at hindi na po makaabala sa daloy ng traffic po natin. Sir Robin, simula April 9 and implement na yung free towing, ilan na po ba ang naserbisyohan yan? Meron na po tayong sa record, mahigit 100 na po yung naserbisyo namin nung from April 9 to kahapon po, April 14. So, maaring mas marami po itong from Holy Wednesday to Easter Monday kasi talaga nandito po yung volume ng pauwi ng probinsya. Ganun din po, ma'am, yung expectation natin na Saturday afternoon, evening, meron na pong pabalik at dagsaan pa rin po yung Sunday afternoon hanggang madaling araw na po yun at maging early morning po ng Monday. Marahil na serbisyohan din yung pre-towing yung kagabi pong insidente. Sir Robin, ano po bang update doon na dyan sa bandang yung bus na na-aksidente dyan kagabi? Dalawang truck pala ito, no, Sir Robin? Dump truck? Tama po, sir. Yun nga po, ang insidente or aksidente po nangyari po mga around 7 p.m. kagabi. Dito po sa Manila bound direction po natin, southbound direction, bandang Torres, Bugalyon, Valenzuela area. Initially, nandun po yung bus sa lane 4, yung outermost lane. Nag-swerve po siya kasi may sinusundan nga po niya yung dump truck. Nag-swerve po siya doon sa next lane, third lane. Doon po niya na-hit yung unang truck, yung close van.
hindi naman po ganun kalakas yung pagkakahit mo sa close band, kaya hindi na po huminto actually yung close band, tumuloy-tuloy. Pero pagkahit po ng bus yung close band, bumalik po siya ng lane 4 at doon na niya po tinamaan yung dump truck. So naipit po yung dalawang passenger niya. Bagamat na-extricate kagad at nadala po sa ospital, hindi naman po severe yung injuries ng dalawa. Itong bus na nakikita namin yung sa RHTV, wasak na wasak yung unahan. Ito yung binabanggit mo sa Robin, na naipitan ng dalawang pasahero. Pero gaano ba kadami yung sakay nitong mga involved at malalaking sasakyan nito, baka marami pang nasaktan maliban dyan sa dalawang yan. Opo, yun pong sa trucks, lalo na po yung unang nahit niya, sigurado po wala nasaktan kasi tumuloy lang po siya, mukhang konti lang yung pagkakahit. Pero yung sa dump truck, wala din po naman nasugatan doon sa sakay. Pero itong bus, merong around 40 ang reported na passenger. Dalawa po yung dinala sa ospital. May mga minor injuries pa po pero hindi na po nadala ng ospital. 40? Galing saan itong sakay? Itong bus na ito? Galing saan? Ang report po is yung biyaheng Santa Maria Monumento yung bus na yan. Santa Maria Monumento. Yung driver po ba? Kumusta naman po ang lagay kung may update tayo, Sir Robin? Yun ang wala pa po akong update pero alam ko wala naman pong hindi naman po masyadong saktan yung driver po. Itong dalawang dinala sa hospital, sir, kumusta yung kanilang kalagayan? Critical ba or ano mga kondisyon nila? Ano po, yun sir, hindi naman po minor injury lang din po sila. Hindi naman po severe injury sa ang nangyari po sa kanila. Sir Robin, kung may datos lang tayo or report, ano daw po ba itong sanhi? Bakit po ba talaga na-aksidente itong bus? Ano ba yan? Nakainom? Naantok? Ano po ba? Kamote lang ba talaga? Opo, dun sa initial investigation, wala naman pong problema dun sa bus. Even yung brake niya, sa pagkaka-report, wala naman problema. Ito lang talagang driver, yun nga po, biglang nagpalipat-lipat po ng lane at hindi siya nag-maintain ng safe braking distance. So, actually, mataas-taas yung statistics po natin ganyan na ang dahilan ay rear end po kasi hindi po nag-maintain ng safe braking distance po yung mga sasakyan sa kanilang sinusundan na sasakyan. Alright. Sir, paalala na lang siguro sa ating mga motorista dahil bukas pa yung nasahan nating pinaka-exodus at least dyan sa kahabaan ng NLEX, sir. Opo, yun po. Kahit po siguro meron po kaming implementation ng free towing po parang sa mga class 1 to the nearest exit. Hindi po sana ito dahilan para hindi na po maghanda ng maayos yung ating mga kababayan. At sa paghahanda po nila, sana po i-check at tingnan na nasa tamang kondisyon, maayos yung kanilang sasakyan. Ganun din po sana yung magdadrive, nasa maayos na kondisyon, may sapat na pahinga. At yun po, sumunod lang po sa ating mga rules and regulations dito sa pagmamaneho sa expressway. At yun nga, sana po yung kailangan mag-maintain po sila ng safe braking distance para maiwas-iwasan po talaga yung pagkakaroon po ng aksidente. Alright. Sir Robin, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Holy Tuesday. Thank you po. Maraming salamat po. Maraming salamat po at magandang umaga po. Ang Assistant Vice President for Traffic Operations, NLEX at ESITEC, si Sir Robin Ignacio.